we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. 20 anyos na lalaki sa Dagupan City. Paulit-ulit umanong pinagnakawan ang kanyang lolo. Binatilyo. Sinaksak ang kapitbahay na grade 12 student sa Vigan City dahil sa alitan. Vending machine na may plastic shredder, imbensyon ng ilang estudyante sa Lawag City. At World War II tunnels, bagong atraksyon sa Bamban, Tarlac. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Arestado ang 20 anyos na lalaki matapos daw makailang beses na pagnakawan ng pera ang sariling lolo sa Dagupan City. Ninakaw na pera, aabot na raw ng mahigit 1 million pesos. Nakaalerto, Claire Lacanilaw, Dungka. Arestadong 20 anyos na lalaki matapos daw ilang beses pagnakawan ang kanyang lolo sa Barangay Pugo Grande, Dagupan City. Ayon sa biktima, ginawa niyang katiwalang ang apo sa kanilang bahay at dental clinic. Madalas daw niya itong nauutusan sa mga gawain, kaya hindi niya akalaing nanakawan siya nito ng pera. Naabot raw sa mahigit 1 milyong piso. Isang kasama sa bahay ang nagsumbong daw sa kanya at nang kumprontahin ng apo, tumambad daw sa bag nito ang mahigit 100,000 pesos na cash na mula sa kanyang drawer. Pagkadating ko, yun ang sinabi sa akin na may dala-dalang pera yung apo ko. Ang ginawa ko, pumasok ako sa kwarto, nag-inventory ako doon sa mga pera. Doon ko nalaman na nawawala yung 1.1 million ko. Kasalukuyang dumadaan sa inquest proceedings ang sospek, kaya wala sa Dagupan City Police Station. Pero sa investigasyon ng pulis, umamin ang sospek na matagal na niyang ninanakawan ng kanyang lolo. Ang pera raw ay ginamit niya sa pampagawa ng kanilang bahay, pambayad ng utang at ipinambili ng motorsiklo. Desidido naman ang biktima na kasuhan ng kaanak. Yung suspect natin ay pinambili niya ng mga motor na pinampaayos din ng mga bahay nila. Namin na kinuha niya, kaya patawarin ko raw siya. Sabi ko, madali naman magpatawad kako. Pero yung kasalanan mo, pagdusahan mo kako sa kanya. Maharap sa kasong pagnanakaw ang sospek na wala pang pahayag. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Dungka, 1 North Central Luzon. Binatilyo, sinaksak ang kapitbahay na grade 12 student sa Vigan City dahil sa alitan. Nakatutok si Jeric Pasilyao. Nagtamo ng sugat sa likurang bahagi ng ulo ang isang grade 12 student na lalaki matapos saksakin ng kutsilyo ng kanyang nakaalitan sa Barangay Rawis, Vigan City. Sa investigasyon, nagkahamunan ng biktima at isang lalaki na nauwi sa pananaksak. Matagal na raw silang may alitan. Hindi na nakapag-campaign. Sumagot doon sa challenge ng suspect. Na magkita sila sa Diversion Road. Doon nga, pagdating nila doon, pagbaba ng victim sa motor niya, immediately ito yung suspect, may dala palang patalim. Doon, sinaksak niya yung victim. Nahuli ng mga pulis ang lalaking itinuturong sumaksak sa biktima, pero napag-alaman na isa siyang minor de edad, kaya isinangguni ang kaso sa City Social Welfare and Development Office. Desidido naman daw ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. We will refer it to the CSWD for proper na paggawa ng case study niya. If the suspect is acted with discernment, nagtutuloy-tuloy po yung kaso. Gusto namin sir nga ng kaso. Kasi pag lumaki yan, marami pang yan, talagang desidido siyang pumatay talaga. Nakalabas na ang biktima sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Pinayuhan naman ng pulisya ang mga magulang na bantayan ang mga anak lalo na kung minor de edad. Kasama si Norman Raca, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon.
Mga kapuso, ngayong araw June 21 ang June Solstice. Ito ay isang astronomical event kung saan mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Ayon sa Pag-asa, abot sa 13 hours ang daytime sa Pilipinas ngayong Biyernes. Samantala, patuloy ang pag-iral ng hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Apektado nito ang Southern Luzon pati na ang buong Visayas at Mindanao. Sa datos sa Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon makakaranas ng pag-ulan. May malakas na ulan sa maraming probinsya gaya ng Ilocos Region, Pangasinan, Tarlac, Zambales at Bataan. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, ilang bangus growers sa Mangaldan, Pangasinan hirap sa pagpapalaki ng bangus dahil sa nararanasan pa rin na mainit na panahon. Alamin kung bakit sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Problema ngayon ng ilang bangus grower ang maalat na tubig sa mga palaisdaan sa Mangaldan, Pangasinan. Bunsod daw ito ng napakainit na panahon na nararanasan pa rin tuwing umaga. Umaabot sa 46 hanggang 48 degrees Celsius ang heat index sa Pangasinan. Umuulan man sa hapon, hindi raw ito sapat para maging normal ang salinity level ng tubig sa mga palaisdaan. Yung bangus, isdang tabang yan kaso pwede rin mabuhay sa maalat. Kaya lang sa sobrang alat. Pag sobrang alat ay hindi po productive ang ating mga bangus. Dahil dito, apektado ang paglaki ng mga alagang bangus. Dito sa lugar namin hindi masyadong muulan kaya ganito pa rin hanggang ngayon dito sa Maasin. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, aabutin pa ng 2 hanggang 3 buwan bago ang pag-harvest sa mga bangus. Wala namang nakikitang banta sa posibilidad ng gataw kahit pa nga pabago-bago ang panahon. Mahigpit namang binabantay ng Agriculture Office ang kalidad ng tubig sa mga palaisdaan. Saring imo-monitor natin yung salinity ng tubig para alam natin na kung pasok pa yung yung pH nila sa salinity. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Paggamit ng single-use plastic bag, sinisimula ng ipagbawal sa Kalasyaw, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Epektibo na ang Ordinance No. 9 Series of 2023 o pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic bags sa Kalasyaw, Pangasinan. Bawal din ang styrofoam plates, cups at bowls. Kaya muling nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga tindera. Pabor ang mga tindera sa ordinansa pero hirit nila maipaubos muna ang stocks nila ng plastic bags para hindi masayang, bagay na pinagbigyan ng LGU. Siyempre yung maraming stock na pas na tinitinda, sabihin niyo po sa kanila, ipaubos na, hindi na siya bibili. Bigyan sila ng chance na mga how many months? 3 months siya mapaubos nila. Imbes na gumamit ng plastic bags, inirekomendang eco bag na lang ang gamitin para mapanatili ang kalinisan sa pamilihan. Matagal na raw kasing problema sa pamilihan ng sandamakmak na basura dahil sa mga plastic bag. Kaya nagsagawa ng ganitong program ang ating munisipyo, lalo sa Menro, dahil para mabawasan at least yung mga basura na nakukolekta dito sa ating sa palengke, dahil para at least yung mga plastic maiwasan na rin sa paggamit dito. Para hindi na kami bibili ng plastic, mababawasan sa budget. Okay lang po na eco bag na. Nakapaloob din sa ordinansa ang multang 500 hanggang 2,000 pesos at 3 hanggang 10 araw na community service sa individual violators, habang 1,500 pesos hanggang 2,500 pesos kasama ang non-renewal ng business permit ang parusa sa mga lalabag na establishmento. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Vending machine na kayang mag-shred ng plastic bottles, yan ang naimbento ng ilang 4th-year mechanical engineering students sa isang universidad sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa grupo, layon daw ng kanilang proyekto na maibsan ang problema sa basura, lalo na ang pagdami ng plastic waste sa kanilang campus. 1 taon daw ang ginugol ng mga estudyante bago na imbento ang Vendobin. Kayang i-shred ng Vendobin ang mga plastic bottles hanggang sa maging pino. Gagana ang Vendobin sa pamamagitan ng pag-tap ng RFID kung saan kusang magbubukas ang takip ng shredder. Kaya rin itong i-eject ang ibang foreign objects na ilalagay sa shredder. Abot daw sa 20 plastic bottles ang kayang i-shred ng makina.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pag-convert ng basura para maging gas, paraan ng isang barangay sa Dagupan City sa pag-decompose ng kanilang basura. Ating tutukan yan sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, hindi na bago ang usapin ukol sa basura lalo na sa iba't ibang bahagi ng bansa kaya malaki ang gagampanan ng bawat barangay o bawat isa upang masolusyonan ang problema sa basura at kung paano ito mapapakinabangan gaya na lamang ng ginagawang diskarte ng barangay na ito. Isang paraan ng pagtatapon o pagdidispose ng basura ng barangay ang pagko-convert ng basura sa gas na maaaring gamitin sa pagluluto. Iniipon nila ang mga nabubulok na basura at inilalagay sa mga container. Sa loob ng ilang linggo, hahayaang mag-moist ang basura hanggang sa makapag-produce ng gas o methane gas. Ito ang eco-friendly na diskarte ng Barangay Maluwod sa Dagupan City. Kukuha ng isang container, lahat ng mga nabubulok, doon lahat ilalagay. Tapos, bali tatakpan yun ng 1 to 2 weeks hanggang mapagana yung kuwan, mag-produce siya ng gas, pwedeng mapaglutuan na. Inaano po namin yung pinagano namin ng mga plastic, saka yung mga pinagbalatan ng mga saging, pinaghiwalay-hiwalay po namin para iwas apangat. Ayon sa Waste Management Division, maganda raw ang ginagawang inisyatibo ng barangay bilang solusyon sa basura. Kailangan daw kasi talaga ng kooperasyon ng disiplina ng bawat barangay para solusyonan ang problemang ito. Maganda pong kwan po yan kasi sa barangay level po talagang nagpo-comply sila doon sa segregation and kwan po natin itong Republic Act 9003 and sana mai-apply natin. Samantala, nagpamahagi ang Dagupan City LGU ng multicab sa mga barangay na makatutulong para sa pangongolekta ng basura. Chris, bukod sa pagko-convert ng waste to gas ay ginagawa rin ng barangay ay inipon din nila yung mga recyclable materials upang gawing pandekorasyon sa barangay lalo na tuwing Disyembre sa Pasko at Bagong Taon. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Sa pool sa CCTV ang pambubudol ng lalaki sa isang negosyante sa Calasiao Public Market. Nakaalerto, Russell Simorio. Kita ang lalaking ito na nagtungo sa harap ng isang pwesto sa Calasiao Public Market umaga ng June 18. Bumili siya ng pineapple juice sa halagang 35 pesos. Hindi nakita sa CCTV pero nagbayad ang lalaki ng 500 pesos na sinuklian naman ng tindera. Pero nagsabi ang lalaki na maghahanap na lang ng lower bills para ipambayad. Sa halip na ibalik ang sukli, hiningan pa nito ng 1,000 piso ang tindera na kanya raw babaryahan. Dito na raw nakahalata ang tindera pero mabilis na umalis ang lalaki. Doon na nag-umpisa yung pagkalito ko hanggang sa umabot sa humihingi na siya ng 3,500 din. Sinabi ko sa kanya, akin naman tong 1K. Laking panghihinayang naman ng tindera, lalo't maliit lang daw ang tubo niya sa pagtitinda. Hindi na siya nakapag-report sa pulis pero nagbabala siya sa mga kapwa tindera na mag-ingat sa ganitong modus. Kasi syempre gumigising ka ng maaga para magtrabaho tas mabubudol ka lang, di paano yun pag kinalta sa sahod mo, di wala kang masasahod. Nakarating naman ang pangyayari sa Market Division Supervisor, kaya ipinag-utos daw ang mas mahigpit na pagbabantay sa pamilihan. Binilinan din ang mga tindera na agad i-report sa pulis o kanilang tanggapan kung mabiktima ng ganitong modus. Patuloy pa rin ng ating security dito sa ating market upang sa ganun ay maiwasan ang mga bagay-bagay na hindi mga nakawan at saka yung mga pagbukas ng mga pwesto dito sa ating mga market tuwing gabi. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Kawalan ng street lights sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente at motorista. Sundan sa report.
Sa tuwing makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente lalo na tuwing gabi, madalas na nagiging sanhi raw ng aksidente sa kalsada ang kawalan ng street light sa barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa sobrang dilima, nangangamba rin ang ilang residente na dumaan sa bahagi ng kalsada tuwing gabi. Laking ginhawa raw para sa ilan ang pagkakaroon ng solar street lights. Pero ngayon may street light na, maganda na, maliwanag na. Katulad ng dati na pag brown out, talagang madilim. Mahirap kasi pag walang ilaw talaga, pag walang street light. Kasi lalo nga ngayon, sa lang, ang kuryente natin. Minsan brown out. Yung isang araw, brown out na naman. Madilim. Alas dito, madidisgrasya nga dito eh. Batid ng barangay ang problema, kaya raw sinimulan na nilang umpisahan ang paglalagay ng solar street lights. Dahil problema rin nila ang madalas na kawalan ng supply ng kuryente, mas mainam daw ang solar lights na gumagamit ng renewable energy. Aabot sa 30 na solar street lights ang target na mailagay sa ilang bahagi ng barangay at plano pa nilang dagdagan pa ito. Grabe po kasi sa highway po, sobrang dilim. Talagang zero visibility, wala tayong makita. Kaya ito kasi, yung pag nakasolar tayo, kahit walang supply ng kuryente, meron pa rin tayong liwanag sa barangay. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Naging mainit ang isinagawang committee hearing ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga kaugnay sa Illegal Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Inimbitahan ang iba't ibang kinatawan ng ahensya ng gobyerno kabilang na ang PAGCOR na nagbigay ng lisensya para sa POGO. Mula sa 46 na gusali ng compound ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa lamang sa mga ito ang nabigyan ng permit para sa POGO, ayon yan sa PAGCOR. Nadiskubre rin sa committee hearing na hindi nakarehistro o walang permit bilang employer sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Hindi rin magkakatugma ang bilang ng foreign employees na nakarehistro sa Bureau of Immigration. Higit sa 800 ang nakarehistrong foreign nationals sa immigration kumpara sa higit 100 lamang sa Dole Region 3. Nagisa rin ang alkalde at iba pang kinatawan ng Porac LGU dahil sa kapabayaan nila sa monitoring sa operasyon. Layon daw ng hearing na malaman kung sino ang may pagkukulang sa iligal na operasyon nito at malaman din ng probinsya kung paano lulutasin at maiiwasan ang problema. Sa ibang balita, kasabay ng pagdiriwang ng 59th Charter Day ng Lawag City, ginanap ang Malunggay Festival bilang promosyon ng masustansyang gulay at halamang malunggay na matatagpuan lamang sa mga bakuran. Kaya sa pamamagitan ng cook-off ng iba't ibang lutuin gaya ng malunggay empanada, fresh lumpia with malunggay, malunggay suman at puto, meron ding pasta na gawa sa malunggay at cookies. Layon daw nitong ma-promote hindi lang ang pagkain ng malunggay kundi pati na rin ang husay sa pagluluto ng mga Ilocano. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado sa buy-bust operation ng PNP ang 3 katao sa Barangay Bunuan, Geset, Dagupan City. Nakuha sa kustodiya ng mga sospek ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 47,000 pesos. Isa sa ilalim sa drug test ang mga nahuling sospek. Naharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Narito na ang Ratsyada Balita. Maghapong brownout ang naranasan ng mga residente sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at ilang parte ng Dalawigan kahapon June 20. Nagsimula ng alas 6 ng umaga ang power interruption kaya ang mga residente kanya-kanyang diskarte para maibsan ang labis na init ng panahon. Bahagi raw ito ng regular electricity line maintenance ng local power distributor at ng NGCP at hindi dahil sa manual load dropping.
Pinagsisita ng mga otoridad ang mga motoristang nahuling walang suot na helmet maging ang mga walang dalang lisensya sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa PNP, paraan nila ito para mabawasan ang anumang aksidente sa lugar. Isa rin sa mga dahilan ng matinding aksidente ang hindi pagsusuot ng helmet ng mga motorista. Kaya panawagan ng PNP sa mga motorista, lalo na sa mga dadaan sa bayan, mahigpit ang kanilang implementasyon ng No Helmet, No Travel policy. Sa Lawag City, Ilocos Norte, binigyang pagkilala ang mga top taxpayer sa syudad. Sila ang mga individual o korporasyon na malaki ang naiambag sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Binigyan sila ng pagkilala bilang pasasalamat at para maging huwaran sa iba pang Pilipino sa kanilang obligasyon sa gobyerno. Tinatayang aabot sa 1 milyong pisong halaga ang danyos sa nasunog na 2 palapag na bahay sa Barangay Abaca, Banggi, Ilocos Norte, bandang alas 11 ng umaga, June 20. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na sumiklab sa ikalawang palapag ng bahay. Wala namang nasaktan sa sunog. Patuloy naman ang paalala ng BFP na i-check ang mga linya ng kuryente at mga bagay na pwedeng pagmulan ng apoy nang makaiwas sa sunog. Presyo ng itlog tumaas ng halos 2 piso kada piraso sa ilang palengke. Narito ang report. Nagsimula ng tumaas ang presyo ng itlog sa mga pamilihan base sa monitoring ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sa Mangaldan Public Market, tumaas ng halos 2 piso ang kada piraso ng itlog. Naglalaro sa 5 piso hanggang 9 na piso ang kada piraso ng itlog, depende sa size. Tumaas po ng konti. Magkano tinaas, ma'am? Mga 2 piso. Okay, pero ang supply, ma'am? Okay naman po. Ayon sa SINAG, unti-unti nang bumabalik sa normal ang supply ng itlog. Umabot din kasi sa halos 5 buwan na naranasan ng oversupply sa itlog dahilan ng pagbaba ng presyo nito sa nakalipas na mga buwan. Pero giit ng SINAG, hindi na dapat tumaas sa 9 pesos kada piraso ang presyo ng itlog sa merkado. Last time kasi nag-oversupply, so lahat nagbenta ng palugi, no? So ngayon yung presyo ngayon back to normal price na. Dahil sa pagtaas sa presyo ng itlog, kanya-kanyang budgeting naman ngayon ang mga mamimili. Talagang todo budget, ma'am. Para maano po yung pang-budget ng isang linggo. Sa ngayon, sapat ang supply ng itlog at walang nakikitang shortage hanggang sa mga susunod na buwan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang lalaki na kinilalang si Jimmy Vallianca, 67 anyos, matapos masabugan ng gulong sa loob ng isang vulcanizing shop sa Barangay Luwok, Kamalanyugan, Cagayan. Ayon sa PNP, umaga noong June 18 nang magpunta ang biktima sa vulcanizing shop para magpahangin sana ng gulong sa kanyang motorsiklo. Lumapit siya sa mas malaking gulong ng truck na kasalukuyang binobombahan ng hangin. Pero biglang sumabog ang gulong na ito at natamaan ng biktima. Sa lakas ng impact, natuklap ang mismong bubungan ng vulcanizing shop. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Samantala, inaresto naman ang nagbo-vulcanize at kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide. Matapos ang makapigil hiningang stunts at routine sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition na ginanap sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan City noong June 19, balikan natin ang mga maaksyong eksena sa kompetisyon kung saan muling nagwagi ang 5P champions na Arellano Chief Squad. Mapapanood ang NCAA Season 99 Cheerleading Competition sa Linggo, June 23, 10:30 a.m. sa GTV. Season 99. World War II tunnel sa Bamban, Tarlac, target na gawing bagong atraksyon sa bayan. Tunghayan sa report. Napalilibutan ng bundok at kapatagan ang Bamban, Tarlac kung saan matatagpuan ang mga kuweba o tunnel. Nagsilbi raw itong lagusan ng mga sundalo noong World War II. Ang mga World War II tunnels ang dinidevelop ngayong maging tourist attraction sa bayan. Mga circuits of tunnels na kung saan ito yung ginamit na tanggulan ng mga Filipino guerrilla natin at saka ng mga during the Japanese occupation, nandiyan din yung mga Hapon po. Yung mga circuit of tunnels siya na kokonekta rin po sa karatig
munisipyo natin, which is ang Municipality of Capas. Sa ngayon, meron ng 5 tunnels na nadiskubre sa bayan. Patuloy pa raw ang pagdiskubre ng mga ito. Ang ilan kasi natabunan ng lahar nang pumutok ang bulkang Pinatubo. Yung isa po kasing tunnel doon is yung pong tinatawag natin communication tunnel na ginagamit noon ng mga Japanese. And then yung katabi niyang tunnel, yun naman ang tinatawag nating headquarters tunnel po nila. Pinag-aaralan na rin ang iba't ibang aktibidad na pwedeng isagawa sakaling buksan na sa publiko ang World War Tunnels kabila ang pagbubukas ng cafe. Sa loob ng tunnel, ayaw namin masyado maging invasive. So kailangan as it is siya po. So pinipreserve po namin yon. Pero sa bukana, ayan, sa labas po, yun po yung mga gusto namin magkaroon ng development. Like for example, nandiyan pa rin yung mga trees, pero gusto namin maglagay dyan ng mga parang pasalubong area. Ang karagdagang atraksyon ay malaking tulong din umano para mabigyan ng kabuhayan ang mga residente at maging Aita community. Mula Bamban Tarlac, kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Cruz Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.